Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong talakayan dito po sa ating bagong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, pasensya na. Medyo namamaos ako kasi speaker ako for 5 days. Ha? Speaker ako, 5 araw akong nagle-lecture sa isang seminar. Kaya tuloy-tuloy yung 5 days, kaya namamaos ako. Pero sige lang, kasi hindi naman tayo pwedeng hindi magtalakay ng mga maiinit na issue sa ating bayan. Kaya kahit medyo namamaos tayo, sige lang. O ito, lalo pa, lagi tayong tinatanong ng ating mga viewers, Attorney, anong take mo sa issue na to? Kaya itong segment na ito, ginawa ko ito para yung mga tanong, yung mga nagtatanong, halos pare-pareho ang tinatanong, sinasagot ko dito. Yung mga nagtatanong, anong take ko sa issue na to, ito na yon. Ito na yung segment na ito. Kaya kung hindi pa kayo nakasubaybay, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel na ito, Attorney Ricky Tumutorgo, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow, meron tayong Attorney Ricky Tumutorgo meta page, follow na po kayo. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, anong take ko dito? Ang una, ito sa issue ito. Hindi na raw tutulungan ni Senador Ping Lacson si Congressman Leandro Libeste. Hindi na tutulungan? Anong take ko dyan? Mga kabunyog, mga kababayan, bakit ang tanong natin kung hindi natutulungan? Nagre-request kasi ng pakikipag-usap, meeting, itong si Congressman Leandro Libeste kay Senate President pro tempore, Senador Ping Lacson. Alam naman natin si Ping Lacson, anti-corruption ang advocacy niyan. Bago pa ito lumitaw itong si Leandro Libeste na na parang siya yung champion ng anti-corruption, pero nauna na diyan itong si Lacson. Talagang mas na itong si Lacson pagdating sa usapin ng korupsyon. Ngayon, itong si Libeste humihingi ng meeting kay Lacson. Hihingi daw ng advice kung anong dapat niyang gawin sa Kamara, yung tungkol sa Cabral files, ano-ano pang gusto niya daw. Kumbaga gusto niya raw mag-advise sa isang senior na politiko, legislator, senador, na tulad ni Senador Lacson. Kaya nagre-request siya ng meeting dito, kikipag-usap. Ngayon, nag-post si Senador Ping Lacson. Hindi niya raw pagbibigyan ang meeting ni Congressman Leandro Libeste, napaka-busy daw ng schedule niya. Ayun. May nag-post ng ganun si Senador Ping Lacson. Pasensya na daw pero hindi niya mapagbibigyan kasi walang schedule, napakahigpit daw ng schedule niya. Naniniwala ba kayo dun sa reason na yun? Totoo ba yun na hindi niya, unang-una, totoo ba yung sinabi na yun ni Senador Ping Lacson? Totoo ba? Sa kanya nga ba talaga galing yun o pinost lang ng administrator ng page niya? Hindi natin alam kasi hindi ito produkto ng interview kay Senador Ping Lacson. Pero may nabasa tayo sa social media na ganung sagot niya. Ano bang ibig sabihin nito? Ayaw niya bang makipag-meeting talaga kay Libeste dahil busy siya? O ayaw niya talagang makipag-meeting dito? Yun yung tanong dyan. Kasi kung sa busy, di kung busy ka ngayong araw, di isi-set mo sa next day. Or kung hindi naman pwede, the next day after. Pwede naman ganon. Hahanap ka ng schedule na makakapag-usap kayo. Alam nga namang wala ka man lang makitang kahit 1 hour, 2 hours. Hindi naman whole day na meeting yan. Kaya medyo flimsy. Medyo hindi ka panipaniwala yung rason na napaka-busy niya at wala siyang time makipag-meeting.
Puwede namang papuntahin sa opisina niya sa Senado si Libeste, hmm? Oo, hindi naman 'yan napakatagal na meeting. Kaya lang ako ang tingin ko dito, kung tatanungin niyo ako anong take ko? Ang take ko ito, kontrobersyal ngayon si Libeste kasi kinakalaban niya halos lahat. Kinakalaban niya ang Malacanang, kinakalaban niya ang mga kapwa niya kongresista, hmm, sa ganiyang pagkakontrobersyal ngayon ni Libeste, ayaw siyempreng madamay diyan ni Lacson. Kasi siyempre kailangan niya ring i-project yung sarili niya, ni Lacson na, hindi siya anti-Malacanang, hindi rin siya anti mga kongresista. Kasi ah, baka lalabas niyan ang gustong palabasin ni Libeste, magkatandem sila ni Lacson, hmm? Lalo pat si Lacson, independent-minded yan. Nagko-comment yan minsan sa Malacanang, katulad nung isang araw, ang comment niyan, sabi niya, tingin ko may pagka-selective kasi yung investigation eh. O sabi niya, ah, mayroong mga dapat imbestigahan, hindi naiimbestigahan. O may ganun siyang comment. Eh ngayon, kung makikipag-usap siya kay Libeste, parang lalabas nito, siya ang nag-a-advise kay Libeste, siya ang nasa likod ni Libeste, magagalit sa kanya ang Malacanang, magagalit sa kanya ang mga kongresista. Hindi ayaw din ni Lacson na maging ganun ang impression sa kanya. Kumbaga, si Lacson ang stature na gusto niya, yung stature na gusto niya na siya no, managot ang dapat managot. Hindi siya hawak ng Malacanang, hindi niya kalaban ng mga kongresista. Yung laging sinasabi ni Lacson, kung may ebidensya, imbestigahan niya. Hindi niya kalaban ng Kongreso, ang Kamara, hindi niya rin kalaban ng Malacanang. Kumbaga siya, independent siya. Kung ano talaga yung dapat imbestigahan, iimbestigahan niya. Eh ngayon, kung makikipag-usap siya kay Libeste, eh parang, ano to, ay ang kakalabanin ni Libeste ay ang Malacanang at saka ang Kongreso, eh di parang siya ngayon ang nasa likod ni Libeste. Kaya ayaw din ni Lacson yun. Kumbaga malalagay siya sa alanganin. Malalagay siya sa alanganin. Kaya lang siyempre, mahirap din yan sa part ni Lacson na hindian si Libeste. Kasi kaibigan niyang matalik si Loren Legarda. Oh, eh siyempre anak ni Loren Legarda itong si Libeste. Oh, kaya mahirap din kay Lacson yung sabihin na na hindi niya susuportahan itong si Libeste. Kasi nga, siyempre anak yan ni Loren Legarda. Eh, kailangan niya ring ipakita kay Loren na hindi niya naman binabaliwala yung anak ni Loren. ha? Oh. Kaya lang, kaila yun din ang kailangan balansehin ni Lacson. Kung makikipag-usap sa kay Libeste, gagamitin na naman niya ng Libeste na propaganda. Ipapakita na naman niya ng Libeste kung ano-ano namang sasabihin ni Libeste. Baka, halimbawa sasabihin ni Libeste, salamat sa advice ng isang senior na senador na lumalaban sa korupsyon. Salamat sa advice. Oh, ano yun? Ilalabas yan ni Libeste. Oh. Tapos yung susunod niyang mga gagawin, kung sino-sinong titirahin niya ni Libeste. Eh di, malalagay sa alanganin si Lacson. Siguro iisipin, oh, yan ba yung advice ni Lacson kay Libeste? Kumbaga ayaw ni Lacson lumabas na siya ang adviser ni Libeste. Ayaw ni Lacson lumabas na ah, nasa likod siya ni Libeste sa mga ginagawa nito. Yun naman yung gustong i-project ni Libeste, na siya, yung mga ginagawa niya, ay ina-advisean siya ng mga respetadong tao na tulad ni Lacson. Yun yung gustong i-project ni Libeste. Kumbaga gagamitin ni Libeste si Lacson. Si Lacson naman, alam niya yon. Ayaw niya ring magamit siya ni Libeste kasi nga malalagay siya sa alanganin. Bagamat nahihiya siya kay Loren Legarda kasi kaibigan niya rin si Loren, pero mas nangiba nung una kasi parang gustong makipag-meeting ni Lacson kay Libeste, pero siguro may nakapag-advise sa kanya. Kaya sa last minute, nag-post ng ganong ano na wala siyang time, busy siya masyado. Maniwala naman tayong busy siyang masyado. Busy siya, pero alam namang hindi ka makakuha ng kahit 1, 2 oras sa meeting. Anyway, yan yung take ko diyan. Kayo, anong tingin niyo? Tama kaya ang take ko? Sang-ayon ba kayo doon? Anyway, may iba tayo ng issue naman. Ito naman mga DDS,
pinapalaki yung pino-project nila yung issue. Mas magaling daw si Congressman Leandro Libeste kay Mayor Vico Soto. Wow. Ang bayani kasi ngayon ng mga DDS, si Leandro Libeste. Kasi linalabanan daw nito ang korupsyon. Hmm? Tapos, kinukumpara nila si Libeste kay Mayor Vico Soto. Hmm? Mas magaling daw si Libeste. Hmm? Parang biglang-bigla, ano? Ha? Parang pang senador bigla si Leandro Libeste para sa mga DDS ha? Ha? Turing nila kay Leandro Libeste bayani. So, ah ano nito, gusto nila itong ibandila bilang bayani kasi linalabanan nito ang korupsyon. Ay ngayon, bigla bigla ibabangga nila ito kay Mayor Vico. Para sa mga DDS, mas magaling si Leandro Libeste kaysa kay Mayor Vico Soto. Yun. Ganun yung mga nakikita natin. Ang pagkukumpara nila, pagdating daw sa issue ng korupsyon, lumalaban din daw si Vico Soto sa korupsyon, pero ang kaya niya lang daw si Diskaya. Wow. Ha? Pero si ano daw, si Leandro Libeste, kalaban niya malalaking isda. Di mas magaling daw si Leandro Libeste. Ha? Yan yung yan yung ginagawang ngayon, narrative ng mga DDS. Mas magaling si Leandro Libeste daw kaysa kay Mayor Vico Soto. Kasi si Mayor Vico Soto, si Diskaya lang ang kinakalaban sa korupsyon. Samantalang si Leandro Libeste, malalaking isda. Unang-una, hindi naman, ang issue naman si Mayor Vico Soto kasi mayor, executive yan. Si Libeste, congressman yan. Nasa House of Representatives ka. Kapag congressman ka, ang mo talaga, yung mga privilege speech mo, pagbati ko sa mga sa mga mali. Yan yung role mo bilang kongresista. Magpe-privilege speech ka at kaya mong tirahin sino man, national man yan. Si Mayor Vico Soto, syempre out of delicadeza, hindi siya magre-react sa iba. Kaya niya kinakalaban si Diskaya dahil involved ang Pasig City diyan. Unang-una ang opisina ng ni Diskaya nasa Pasig City. Yung St. Gerard, St. Timothy, yung mga controversial na mga construction companies ng mga Diskaya nasa Pasig City. Kaya nga hindi na binigyan ng permit ng Pasig City kasi maraming violations ang mga construction companies ni Diskaya. Kumbaga, kaya nagre-react kaya siya nagkukomentaryo itong si Mayor Vico Soto sa mga Diskaya kasi Pasig City ang base ng mga construction companies ni Diskaya. Hindi pa nga dahil kalaban niya sa politika, hindi pa 'yon. Professional naman 'yan si Mayor Vico Soto. Kaya niya kasi nadadawit diyan ang Pasig City. Ang mga siyempre tinatanong, may building permits ba ang mga construction companies? Ini-issuehan ba ito ng mga permits ng nagbabayad ba ng tamang buwis sa city ang mga construction companies? Dinideclare ba ng tama ng mga construction companies ni Diskaya ang kanilang assets, ang kanilang mga properties? Nakaregister ba ito sa Pasig City? So ibig sabihin, nai-involve yan na issue sa Pasig City kay Diskaya. Siyempre, hindi naman magkukomentaryo si Mayor Vico Soto sa hindi niya naman saklaw at hindi niya naman alam. Napakasama naman na sa part niya, makikialam siya sa mga bagay na hindi niya naman saklaw at hindi niya naman alam. Siyempre, wala siyang personal knowledge sa iba. Bakit siya magkukomentaryo halimbawa sa ibang mga kongresista? May personal knowledge ba siya sa ginagawa ng mga kongresista? Wala. O di hindi siya magko-comment doon. Malalagay siya sa alanganin doon. Pero pagdating kay Diskaya, dahil taga-Pasig yan at nandun ang mga business permits niyan, na kumukuha yan ng mga business permits doon, yung mga declared na assets niyan, properties nandun, yun yung niya, may pakialam siya sa Diskaya. May alam siya doon. Pero wala siyang alam sa mga kongresista. Bakit niya kakalabanin ng mga kongresista? Pag tinanong siya, may ebidensya ka ba, Mayor?
O di wala, di napahiya lang siya niyan si ano, napahiya lang niyan si Mayor Vico Soto. Ha? Kaya kumbaga, hindi naman sa hindi kayang labanan ni Mayor Vico Soto ang korapsyon labas sa siyudad niya. Kaya lang siyempre, ano naman sa kanya eh, bilang mayor, anong alam mo sa korapsyon ng mga kongresista sa ibang bayan, sa ibang lugar? O, babarahin siya kaagad niyan. Hmm? Hindi naman ganun si mayor na basta lang makabatikos na walang batayan. Hmm? Para lang malaman ka ng balita. 'Di ba? Ano siya, lalo lalo namang magiging ano siya niyan, kumbaga yung imahe niya bilang mayor masisira. Kasi una, nagkokomentaryo ka sa mga bagay na hindi mo saklaw at hindi mo alam. Oh. Pero may korapsyon yan si Mayor Vico Soto. Hindi lang korapsyon sa Pasig, korapsyon sa buong Pilipinas. At na pag naging ano yan, mataas na leader, senador man yan, o lalo na't presidente, ay lalabanan ni Mayor Vico Soto ang korupsyon. At kaya yan ni Mayor Vico Soto. Ha? Kita naman natin ang ginawa niya sa Pasig. Ang mga kinalaban niya dyan, Eusebio. Ang tagal ng political dynasty dyan. Ha? At makita naman natin yung kanyang pagiging effective na mayor. Oh, last term niya na ngayon. Kasi kung hindi naman siya effective, yung unang term niya pa lang, hindi na siya makaka-re-elect. Oh, ito, pangatlong term niya na. Ibig sabihin, nagustuhan ng at saka, ang kalaban niya sa pagka-mayor ngayong eleksyon na ito, 2025, Diskaya. Bilyonaryo, ang daming pera. O pero nanalo ba sa kanya? Hindi. Ibig sabihin, kahit maraming pera yung kalaban niya, hindi nadala ng pera ang mamamayan ng Pasig. Bakit? Nagustuhan nilang pamamalakad ni Mayor Vico. At kapag naging presidente yan, kung maging presidente man yan si Mayor Vico Soto, kaya niyang labanan ang ano kasi napaka ano niya, napaka tino niyang leader, mahusay na leader, matino na leader. Yan nga yung kailangan natin sa bansa sana eh. Kaya lang hindi pa siya 40 years old, may election sa 2028 eh. Kaya hindi pa pwede, sayang nga eh. Tapos ngayon pilit na iaano ng mga ano DDS itong si Libeste kay Mayor Vico, ang layo naman. Ang layo naman. Ha? Oh, mga kabunyog, mga kabayan, pag-usapan din natin itong si si Vince Dizon, DPWH Secretary. Ha? Ha? May mga balibalita, ano na daw, magre-resign na daw sa DPWH si Secretary Vince Dizon. Gusto na daw palipat, balik na lang daw siya sa DOTR. Mayroong ganong kumakalat. Ano bang take natin diyan? Mga kabunyog, mga kababayan, napapansin din natin 'yan. Kayo napapansin niyo ba? Tahimik si Vince Dizon ngayon, 'di ba? Wala kang marinig. Hindi nagpapa-interview, hindi na nagsasalita. Ikumpara mo nung ka-appoint niya pa lang bilang DPWH Secretary. Ikumpara niyo. Nung in-appoint siya bilang DPWH Secretary, araw-araw, umaga, nandito siya sa ganitong lugar, hapon, nandito siya, sunod na araw, nandito na naman siya, binibisita niya yung mga projects ng DPWH, at pag nakita niyang may anomalya, mismong yung kasama niyang director ng DPWH or district engineer, linalastada niya. Kaya bilib ang tao sa kanya nun eh. Talagang aayusin niya ang DPWH, sabi niya. Ha? 'Di ba? Ayun. Bilib ang tao sa kanya noon. Dahil yan ang kailangan nating secretary ng DPWH. At sabi ni Vince Dizon, lilinisin ko ang ahensyang ito. Oh. Bibisita siya sa isang lugar. Makikita niya substandard yung projects. Kasama niya yung director ng DPWH sa lugar na yon at o kaya yung district engineer. Kahit may media, ninalastada niya. Nagpapaliwanag yung district engineer. Babarahin niya. Ganun si Vince Dizon nung una. At nakikipagtulungan siya sa ICI, Independent Commission for Infrastructure. Nakikipagtulungan din siya sa ombudsman. Nagpe-press con sila, katabi niya si Chairman Andres Reyes ng ICI at saka si Ombudsman Buy. Pinag-uusapan nila yung mga ebidensya. Binibira niya kahit si Martin Romualdez. Sabi ni Vince Dizon, mayroon kaming ebidensya.
kay dating Speaker Martin Romualdez. Bilib din ng tao nun. Kaya nga 'di ba, nag-vlog tayo nun. Ano ba 'to? Binibira na ni Vince Dizon si Martin Romualdez. Talaga ba? Yun, nagtanong din tayo nun, 'di ba? Nagtanong tayo nun. Talaga ba? Seryoso ba ito? Talagang binibira na ni Vince Dizon si Martin Romualdez? Nagkatayo nun. Bilib tayo nun kay Talaga daw may ebidensya sabi ni Vince Dizon. Hindi naman daw nila ire-recommend na kasuhan kung walang ebidensya. Sabi. Tapos, pagkatapos nun, nanahimik na. Wala na tayong narinig. Ang sunod nating nakita, nandun sa France, nagbabakasyon. Wala na. Wala nga namang nagbabakasyon pa rin siya. Nakabalik na siguro sa Pilipinas. Di pagbalik niya dito, dapat nakita na naman natin yung niya, sigasig niya. Wala nagbago bigla si Vince Dizon. Mayroon na nga sanang nagpo-promote noon. Wow, pampresidente ito. Ito yung kailangan natin. Kaya lang, yun na nga, biglang nawala. Hindi na natin nakikita, hindi natin naririnig. Ang pinakahuling statement niya, yung sinabi niya, nakasama sa nirekomenda nilang kasuhan at nauna sa lista, si Martin Romualdez, dating speaker. Kaya lang, may nag-react agad yung abogado ni Martin Romualdez dun Pero noon wala na. Hindi natin alam, napagalitan ba si Martin? Ay si Vince? Siguro nasabon, napagalitan, nanahimik. Ngayon, ang lumalabas ng balita, ayaw na daw ni Vince Dizon sa DPWH, lipat na lang daw sa sayang sayang kay Vince Dizon. Pero hindi na natin alam kung totoo nga ba itong balita na aalis na daw ng DPWH. Siguro, na-realize niya yung totoo. Yung totoo sa mundo ng gobyerno at ng politika. Una, hindi niya pwedeng kalabanin ang mga regional directors, mga district engineers. Kasi, siguro na-realize niya, nagagalit sa kanya ang mga tao sa DPWH. Ikaw, sekretary namin, kinakalaban mo kami. Siguro may nag-advise sa kanya, wag ganun. Kasi kailangan makita rin ng mga tao ng DPWH, pinagtatanggol mo sila. Lahat kalaban niya di syempre, paano makukuha ang cooperation ng ahensya? Pero gusto sana ng tao sa kanya yon na ibig sabihin, lilinisin niya ang ahensya niya. Kaya lang biglang nagpreno Pangalawa, talagang seryoso siya. Si Martin Romualdez nasa lista ng re-recommendang kasuhan. Nag-press con pa siya niyan. Tapos ngayon wala na. Siguro napagsabihan siya. Mas mataas na opisyal ng Malacanang sigurado ang nagsabi sa kanya niya. Medyo renda ka, preno ka. Di ba? Tapos siguro, marami nang nakakapansin yan. Nahihiya na siguro si Vince Dizon. Kasi maraming nakakapansin, aalis na lang siya sa DPWH. Wala pa namang confirmation. Ito'y bali-balita lang. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang take ko sa mga issues na ito. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.